Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sala. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng pumili ng higante. Yan po ang ating papaksain at ayon naman po sa Deuteronomio, Kabanatang 2, talatang 10 at 11, sinasabi, ang dating nakatira roon ay ang mga Emita. Sila'y marami at malalaking tulad ng lahi ni Anak. Tulad ng mga Anakites, kilala rin sila sa tawag na Rephaim, ngunit Emita ang tawag sa kanila sa mga Moabita. Kung minsan, ang mga problema sa buhay, yung mga hirap at hamon na kinakaharap natin, ay hindi naiba sa mga higante. Sa harap nila, ang pakiramdam natin ay isa tayong ninenervyos na mga maliliit o mga unano. Nang kaharapin po ni David si Goliath, may dalawa siyang mapagpipilian. Tumalikod at kumaripas ng takbo o harapin ng buong tapang ito at talunin sa tulong ng Panginoong Diyos. Ganon din po sa mga higanting problema na kinakaharap natin ngayon sa ating buhay. May mga karanasan din po si Moises sa mga higante. Nang patungo sila sa lupang pangako, nagpasya si Moises na magpadala ng 12 lalaki para magmanman doon sa Kanaan. Pumasok ang 12 tiktik sa lupain para tantyahin ang sitwasyon doon. May mga higante doon, mga apu-apuhan ng mga Anakites, ulat nila. Gustong sumuko ng 10, ngunit may 2, sina Caleb at Joshua, na nagsabi, totoo, may mga higante sa lupain, ngunit tiyak na ibibigay ito ng Diyos sa atin. Sa mga bilang, Kabanatang 14, talatang 9. Makatawag pansin ang mga binitiwang salita ni Joshua. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ganoon ang mangyayari sa mga higante sa ating buhay. Ngunit kung hindi natin sila kakaharapin, hindi natin malalaman na higit na malaki ang Diyos kaysa ano pamang problemang makakaharap natin. Ipanalangin nga po natin ito. Aming Amang Diyos, tanggap po naming katotohanan. Habang nandito kami sa mundong ibabaw, maraming problema kaming kakaharapin. At sa tingin namin, may mga pagkakataon, malalaki, malahiganting mga problema. At animoy kami mga lokton o mga lokos lamang sa kanilang harapan, kayang-kaya nila kaming tirisin, ika nga. Pero palibas ay higit at higit na malaki ang Diyos namin kaysa sa mga pinoproblema namin. Meron pong pagtatagumpay sa pangunat tulong at pakipaglaban ng Diyos para sa amin sa mga higanting problemang ito sa aming buhay. At tiyak, meron pong kasagutan, meron pong pananagumpay dahil kasama namin kayo. Dahil po dyan, inaalayan po namin kayong pasasalamat at nawa Panginoon, magpatuloy kami sa pagtayo sa posisyon na yamang kasama namin kayo. Harapin namin ang mga problema in your name at maangkin po namin ang tagumpay. Salamat ng marami. Ito'y katotohanan noon at ngayon din. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po para sa panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos. Napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sala.
sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumulang sa www.guidelines.org.